Jamey, sabi nila, ang Baguio raw ay lungsod para sa mga naghahanap ng sarili. Pero para sa akin, ang Baguio ang lungsod kung saan kumuntik nang mawala ang lahat. Ang dangal ko, ang pag-asa ko, at maging ang buhay ng anak ko. Ako si Rosa, tubong Isabela ako, lumaki sa gitna ng bukid. Ang tatay ko, isang masipag na magsasaka na ang tanging pangarap ay makatapos ako ng pag-aaral. Hindi naman siya nabigo. Nakapagtapos ako ng HRM sa isang kolehiyo sa aming probinsya. Isang bagay na ipinagmalaki niya sa buong baryo. Naalala ko pa kung paano siyang ngumiti habang hawak ang diploma ko. Parang iyon ang pinakamahalagang bagay na nahawakan niya sa buong buhay niya. Pero bago pa man ako makakuha ng lisensya, kinuha na siya ng Panginoon. Isang iglap lang, nawala ang pundasyon ng buhay ko. Naiwan akong mag-isa. Walang pera at walang matuluyan. Ang bahay namin ay napunta sa utang at ang mga kamag-anak ko, kahit may malasakit, ay hindi rin sapat ang kakayahan para tulungan ako. Doon nagsimula ang pakikipagsapalaran ko. Isang kakilalang nagrekomenda sa akin sa isang mayamang pamilya mula sa Maynila. Mayroon silang rest house sa Baguio at kailangan nila ng personal cook at tagapamahala ng kusina. Noong una, nag-alinlangan ako. Hindi biro ang lumayo sa lugar na kinalakihan ko. Pero nang isipin kong wala naman akong ibang pupuntahan, tinanggap kong alok. Libre ang tirahan, libre ang pagkain, at higit sa lahat, malayo sa mga alaala ng pait sa aming probinsya. Pagdating ko sa Baguio, sinalubong ako ng malamig na hangin at makapal na ulap. Ang rest house ay nakatayo sa gilid ng bundok. Malaki, elegante, at tila tahimik na nagmamasid sa mga dumadaan. Sa loob, puro kahoy ang disenyo. May malalaking bintana kung saan tanaw ang pine trees at ang unti-unting paggapang ng pag sa umaga. Para akong pumasok sa ibang mundo. Noong una, maayos ang lahat. Ang amo kong si Ma'am Celine ay isang sikat na fashion designer. Kapag dumarating siya, parang may sariling ilaw ang presensya niya. Laging maayos ang ayos, elegante ang kilos, at may halong lamig ang kanyang mga mata. Hindi siya palaging nasa bahay. Madalas ay nasa ibang bansa para sa mga fashion show. Kapag naroon siya, tahimik lang siya at bihirang makipag-usap. Pero hindi naman masamang trato niya sa akin. Si Sir Robert naman, ang kanyang asawa, ay isang businessman at real estate developer. 40 taong gulang na siya noon. Pero sa tindig at forma niya, aakalain mong nasa 30 lang siya. Palangiti siya, palabiro, at madalas akong kausapin tungkol sa trabaho ko. Sa umpisa, iniisip ko na normal lang iyon. Isa siyang mabait na amo. 4 na taon nang lumipas at kabisado ko ng galaw ng bahay. Alam ko na kung anong oras dapat ihanda ang almusal, kung paano lutuin ang mga paboritong putahin ni ma'am, at kung anong klase ng kape ang gusto ni sir. Tahimik ang buhay ko, pero may kaunting kapayapaan. Ngunit nang mag-24 na ako, unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Sir Robert. Rosa, napakasarap nitong niluto mong pinikpikan na. Parang may kung anong mahik ang mga kamay mo. Madalas niyang sabihin habang nakatingin ng matagal sa aking mga mata. Higit sa normal na papuri. Noong una, gumiti lang ako at nagpasalamat. Pero habang tumatagal, napapansin kong hindi na iyon basta papuri. May kakaiba sa paraan ng kanyang pagtitig. Parang may hinahanap o may gustong ipahiwatig na hindi niya sinasabi. Minsan naman, kapag naglilinis ako sa sala, mapapansin kong nakamasid siya sa akin mula sa hagdan. Tahimik lang siya, pero ramdam kong bigat ng kanyang tingin. Sayang ang ganda mo rito sa kusina, Rosa, sabi niya minsan, habang nakasandal sa pinto. Alam mo, sa galing mo, kayang-kaya kitang itayo ng sarili mong restaurant. O kaya naman,
Tutulungan kitang makapag-abroad para mas lumaki ang kita mo. Napatigil ako noon. Walang sino man ang nag-alok sa akin ng ganoong pagkakataon. Para sa isang tulad kong galing sa hirap, parang panaginip ang mga salitang iyon. Unti-unti, naging mas madalas ang kanyang paglapit. Mga usapang hindi na tungkol sa trabaho, kundi sa buhay ko, sa mga pangarap ko, sa mga bagay na gusto kong marating. At sa bawat salita niya, parang mas lalo akong nahuhulog sa ideyang may mas magandang bukas na naghihintay sa akin. Pero kasabay ng pag-asa, may unti-unting takot na sumilip sa puso ko. Isang pakiramdam na may mali, pero pilit kong binabaliwala dahil sa pangarap na matagal ko nang hinahabol. Sino ba naman ang hindi mabubulag sa ganoong pangako? Ako na isang simpleng babaeng galing sa hirap, naniwala sa kanyang mga matatamis na salita. Akala ko, siya ang sagot sa aking mga panalangin. Hanggang sa dumating ang isang maulan na gabi. Nasa Paris noon si Ma'am Celine. Mag-isa si Sir Robert sa bahay. At ako naman ay katatapos lang maglinis ng kusina. Pasado 11:00 na ng gabi nang marinig kong katok sa aking silid. Mahina lang katok, parang nag-aalinlangan. Pero sa tahimik ng gabing iyon, malinaw ko itong naririnig. Nakahiga na sana ako, nakabalot sa kumot, habang pinapakinggan ng ulan na tumatama sa bubong at bintana. Ang lamig ng hangin ay parang may dalang kakaibang kaba. Sir, may kailangan po ba kayo? Tanong ko habang binubuksan ng pinto. Hindi siya sumagot. Sa halip, pumasok siya at hinawakan ng aking mga kamay. Amoy alak siya, pero hindi siya lasing na walang kontrol. Masasabi kong alam niyang kanyang ginagawa. Mainit ang kanyang palad kumpara sa lamig ng aking mga kamay. Dahan-dahan niya akong hinila papasok sa loob ng silid at isinarang pinto sa likuran niya. Ang ilaw mula sa maliit kong lampara ay tumama sa kanyang muka. May kakaibang seryosong ekspresyon na hindi ko pa nakita noon. Rosa, matagal ko na itong gustong sabihin. Mahal kita. Ayoko nang nakikita kang nahihirapan. Bulong niya. Bawat salita niya ay parang kumapit sa puso ko. Sa dami ng gabing nag-iisa ko, sa dami ng pagkakataong kinailangan kong maging matatag kahit wala akong masasandalan. Parang iyon ang sagot sa lahat ng pagod at lungkot ko. Hindi ko na naisip kung tama ba o mali. Hindi ko na pinakinggan ang munting boses sa isip ko na nagsasabing tumigil. Ang nararamdaman ko lang ay ang init ng yakap niya, ang bigat ng kanyang presensya, at ang maling pag-asang may taong pipili sa akin. Doon, sa gitna ng lamig ng bagyo at init ng kanyang mga yakap, isinuko ko ang lahat. Isinuko ko ang tanging kayamanang iniwan sa akin ng aking mga magulang, ang aking dangal. Naniwala ako na ang gabing iyon ang simula ng aming forever. Akala ko, tutuparin niyang pangakong pag-aaralin ako at aahunin sa hirap. Pero ang forever na inaakala ko, naging isang bangungot, makalipas ang 2 buwan. Nagsimula ang aking pagsusuka. Sa umpisa, inisip kong dahil lang iyon sa pagod o sa pagkain. Pero habang tumatagal, araw-araw na akong nahihilo. Kahit ang amoy ng niluluto ko, na dati kong kinagigiliwan, ay nagiging dahilan ng aking pagsusuka. Tuwing umaga, nagigising akong mabigat ang katawan. Madalas, kailangan kong kumapit sa gilid ng lababo para lang hindi matumba. At higit sa lahat, hindi na ako dinatnan. Ilang araw akong nag-isip kung sasabihin ko ba kay Sir Robert. Takot ako, pero mas nangingibabaw ang pag-asang paninindigan niya ako. Na baka, sa kabila ng lahat, totoo ang sinabi niyang pagmamahal. Kinakabahan akong lumapit kay Sir Robert isang hapon habang siya'y nagbabasa ng dyaryo sa beranda. Tahimik ang paligid. Tanging hangin at lagaslas ng mga dahon ang maririnig. Parang normal na araw, pero alam kong babaguhin ang sasabihin ko ang lahat. Sir, buntis po ako.
Halos pabulong kong sabi. Parang huminto ang mundo ko sa ilang segundong ayon. Nakatingin lang ako sa kanya. Hinihintay ang reaksyon niya. Umaasang may pag-aalaga akong makikita sa kanyang mga mata. Inaasahan ko na yayakapin niya ako. Inaasahan ko na sasabihin niyang, "Huwag kang mag-alala, andito ko." Pero ang nakita ko sa kanyang mga mata ay hindi pagmamahal, kundi galit at takot. "Ano? Sigurado ka ba?" Pasigaw niyang tanong. "Hindi pwede ito, Rosa. Masisira ang pangalan ko. Maraming nakasalalay sa posisyon ko. At higit sa lahat, malalaman nito ni Celine." Napaatras ako sa lakas ng boses niya. Ang diaryong hawak niya ay napunit sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Wala man lang bakas ng pag-aalala para sa akin o sa batang dinadala ko. Doon ko napagtanto na isa lang pala akong libangan para sa kanya. Ang mga pangako niya ay parang bula na biglang naglaho. Naging malamig ang pakikitungo niya sa akin. Hindi na siya tumitingin sa akin ng matagal. Kapag nagsasalita ako, parang wala siyang naririnig. Minsan, kahit magkasalubong kami sa loob ng bahay, para akong hangin na dumaan lang sa kanya. Isang linggo ang lumipas. Kinausap niya ako. Tinawag niya ako sa sala. Pero hindi siya umupo. Nakatayo lang siya. Parang nagmamadali. Ako naman, nakatayo sa harap niya. Hawak ang aking tiyan kahit hindi pa ito halata. "Rosa, kailangan mong umalis dito. Ipadadala kita sa Ilocos Sur. Sa isang katiwala ko doon si Manang Sol. Doon ka muna habang inaayos ko ang lahat. Sasabihin na lang natin kay Celine na nag-resign ka na dahil kailangan mong umuwi sa probinsya nyo." Wala akong nagawa kundi sumunod. Hindi ako nagtanong. Hindi ako nagreklamo. Dahil sa loob-loob ko, umaasa pa rin ako na baka may plano siya. Na baka ito lang paraan niya para protektahan kami. Kinabukasan, maaga akong pinabiyahe. Iilan lang dala ko. Ilang damit, kaunting pera, at ang bigat ng takot at pag-asa sa aking dibdib. Habang bumabiyahe ako palayo ng Baguio, hindi ko maiwasang lingunin ang mga bundok na unti-unting nawawala sa paningin ko. Akala ko, doon ako magpapalipas ng pagdadalang tao. Pero ang totoo, may mas madilim na plano si Robert. Pagdating ko sa Ilocos Sur, sinalubong ako ni Manang Sol. Isang matandang babae na may napaka-monggol na muka pero tila may dinadalang kalungkutan. Ang bahay niya ay yari sa kahoy at pawid. Nakatayo sa gilid ng palayan kung saan tanawang malawak na bukirin at ang dahan-dahang paglipas ng hangin sa mga tanim. Tahimik ang lugar, walang ingay ng sasakyan, walang usok ng syudad, pero may kakaibang bigat sa pakiramdam. Parang may mga lihim na matagal nang itinatago. Ngumiti si Manang Sol nang makita ko, pero hindi umabot sa kanyang mga matang ngiting iyon. Parang may pag-aalala siyang gustong sabihin, pero hindi niya magawa. Isang gabi, habang nagluluto kami ng hapunan, nakita ko siyang may hawak na mga halamang gamot. Ang kusina ay maliit at pinapailawan lamang ng gasera. Ang anino namin ay sumasayaw sa dingding, habang pinapakuluan niyang isang maitim na likido sa lumang kawali. Naaamoy kong pait at tapang ng pinaghalo-halong dahon. Isang amoy na hindi ko maipaliwanag, pero agad nagdulot ng kaba sa dibdib ko. "Iha, uminom ka nito," sabi ni Robert. "Kailangan mong linisin ang loob mo para hindi ka na mahirapan." Sabi ni Manang Sol, pero bakas ang panginginig sa kanyang boses. Napatingin ako sa kanya, sa kasatasan na inaabot niya. Ang kamay niya ay bahagyang nanginginig, at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Doon pa lang, may mali na akong naramdaman. Dahil sa takot at pagkalito, tinanong ko siya kung para saan iyon. Doon bumagsak ang aking mundo. Sinabi ni Manang Sol ang utos ni Robert. Ipalaglag ang bata. Gagamitan ako ng makabuhay at hihilutin ako hanggang sa duguin ako at mailabas ang sanggol. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig.
Nanlambot ang mga tuhod ko at napakapit ako sa mesa para hindi matumba. Ang bawat salitang narinig ko ay parang patalim na paulit-ulit na tumutusok sa puso ko. Napaiyak ako ng malakas. Niyakap ko ang aking tiyan. Manang, maawa po kayo. Huwag po ang anak ko. Kahit patayin niyo na lang ako, huwag lang ang sanggol na ito. Hindi ko mapigilan ang hikbi ko. Para akong batang nagmamakaawa. Walang dignidad. Walang iniisip kundi ang mailigtas ang buhay na nasa loob ko. Doon lumambot ang puso ni Manang Sol. Nalaman ko na nawalan din siya ng anak noon. At hanggang ngayon, ay dala niyang sakit na iyon. Hindi niya kayang pumatay ng inosenteng buhay. Unti-unti siyang lumapit sa akin at tinawakan ng aking balikat. Kita ko ang luha na bumuo sa kanyang mga mata. Luha ng isang ina na minsan nang nawalan. Huwag kang mag-alala, Rosa. Hindi ko gagawin iyon. Pero kailangan nating magpanggap. Sabi niya. Mula noon, naging lihim ang bawat galaw namin. Sa umaga, nagpapakita ako sa mga kapitbahay bilang isang pamangkin na tumutulong sa bahay. Sa gabi, tinatago ako ni Manang Sol sa likod ng bahay, sa isang maliit na silid na halos hindi mapansin mula sa labas. Nagpadala si Manang Sol ng balita kay Robert na nawala ng bata. At ako raw ay umalis na papuntang ibang probinsya. Sa bawat sulat na ipinapadala niya, ramdam kong takot. Takot na baka malaman ni Robert ang totoo. Sa tulong ni Manang Sol, itinago niya ako sa isang liblib na lugar hanggang sa lumaki ang aking tiyan. Lumipas ang mga buwan na punong-puno ng pangamba. Bawat kalos ko sa labas ng bahay ay kinakatakutan ko. Baka may dumating, baka may magtanong, baka may maghanap sa akin. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na nagbigay sa akin ng lakas. Ang batang unti-unting gumagalaw sa aking sinapupunan. Sa bawat sipa niya, nararamdaman kong may dahilan akong lumaban. Isang malusog na batang lalaki ang isinilang ko. Kamukhang kamukha siya ni Robert, lalo ng mga mata nito. Pero para sa akin, hindi siya bunga ng pagkakasala, kundi siyang aking anghel. Madaling araw na iyon nang ako'y manganak. Walang doktor, walang ospital, tanging si Manang Solang kasama ko. Ang bawat sigaw ko ay nilamon ng katahimikan ng gabi. At nang marinig ko ang unang iyak ng anak ko, parang nabuhay muli ang puso kong matagal ng durog. Sa tulong ni Manang Sol, lumipat kami sa Bigan. Ginamit ko ang bawat sentimo na naipon ko mula sa Baguio at ang ilang alahas na nabigay ni Robert noon. Nagsimula ako sa maliit na karinderya sa tapat ng isang construction site. Isang simpleng pwesto lang iyon. Yero ang bubong, kahoy ang mesa, at ilang bangkong pinaglumaan. Pero araw-araw, gumigising ako ng madaling araw para magluto. Kahit pagod, hindi ako sumusuko. Dahil HRM graduate ako, alam ko kung paano pasayahin ang mga customer. Mula sa empanada hanggang sa bagnet, bawat luto ko ay may kasamang pagmamahal at pangarap para sa anak ko. Unti-unti, dumami ang bumibili. Ang mga trabahador sa construction site ang naging unang suki ko. Hanggang sa mga may dumadayo na rin. Mga turista, mga pamilya, at mga taong naghahanap ng masarap at lutong bahay na pagkain. Unti-unti, ang maliit na karinderya ay naging isang maayos na kainan. At pagkalipas ng ilang taon, naging isang tanyag na garden restaurant. Doon ko rin nakilalang pamangkin ni Manang Sol na si Architect Elias. Unang beses ko siyang nakita habang sinusukat niyang lupa para sa expansion ng kainan. Tahimik siya, seryoso, pero may kabaitan sa paraan ng kanyang pagsasalita. Hindi siya nagtatanong tungkol sa nakaraan ko at doon ko siya lalong pinapahalagahan. Siya ang tumulong sa akin sa pagdesign ng aking restaurant. Mula sa simpleng kainan, ginawa niya itong isang lugar na may buhay. May mga halaman, ilaw at espasyo kung saan pwede magkwentuhan ang mga tao. Hindi niya ako hinusgahan sa aking nakaraan. Sa halip,
Minahal niya ako at ang aking anak na parang sarili niyang dugo. Unti-unti, natutunan kong magtiwala muli. Natutunan kong may pagmamahal na hindi kailangang ipaglaban na mag-isa. Ngayon, 8 taon nang nakakalipas. Kung makikita niyo ko ngayon, hindi niyo aakalain na ako ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan sa Baguio. Mayroon na akong butik hotel, catering business, at malawak na lupain. Ang dati kong takot ay napalitan ng lakas. Ang dati kong luha ay napalitan ng ngiti. Hindi perpekto, pero totoo. Si Robert, balita ko'y nalubog sa utang ang kanyang kumpanya at naghiwalay na rin sila ni Ma'am Celine matapos malaman ng kanyang mga pambababae. Pero hindi na ako galit sa kanya dahil sa kataksilan niya, natagpuan ko ang tunay kong lakas. Si Manang Sol ay kasama ko na sa aking mansyon. Hindi ko na siya tinatawag na Manang, kundi Inay. Siyang naging ilaw ko sa madilim na yugto ng buhay ko. At si Elias, siyang arkitekto, hindi lang ng aking mga gusali, kundi ng binuo naming pamilya. Natupad ang pangarap ko, hindi dahil sa pangako ng isang mapaglarong lalaki, kundi dahil sa sarili kong pagsisikap, pananalig sa Diyos, at pagmamahal sa aking anak. Napakaganda ng kwento ni Rosa. Isang paalala na kahit gaano kadilim ang balak ng isang tao sa atin, kung tayo ay may paninindigan at takot sa Diyos, palaging may liwanag na darating. Ang aral ng kwentong ito, ang iyong nakaraan, ay hindi basihan ng iyong hinaharap. Ang pagkakamali ay bahagi ng pagiging tao. Pero ang pagbangon at pagpili sa kung anong tama, gaya ng pagprotekta ni Rosa sa kanyang anak, ang tunay na sukatan ng ating pagkatao. Huwag magpapabulag sa mga material na pangako. Ang tunay na tagumpay ay yaong pinaghirapan ng tapat. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Rosa? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, ito ang inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.